Nagsimulang magsalaysay si Placido sa kanyang ina. Alam ng matanda na hindi nagbibiro ang anak. Kaya mga ilang sandali pa umapis na ito. Ah! Hindi na nga ako sumatin sa iyo, Mama. Na ikay aking pag-aaralin at gagawin ng abogado. Ano na lamang ang sasabihin niya sa akin kapag nakita kami sa kabilang buhay? Na mapapala ako sa pag-abogado! Ano gusto mo sabihin? Tawagin kami sa pulis-pero at kinain. Anak mo! Tapos mga kayo ng laman. Hindi natin magagawa ang mga gusto natin. Ang hinihin ko sa'yo, hindi matiis. Anak mo! Tatalon muna ako sa dagat ang magiging tulisan bago ako bumalik sa universidad na yan! Hindi kumain umalis si Placido at tumungo sa dauman ng mga bato. Naisip niyang pumunta sa Hong Kong, doon tumakas at magpayaman sa mahalabanin ang mga praile. Nang tumungo ito sa Peria, nakita nito ang maalahas na si Simon. Kaya naman sinundan niya ito, napakasakay na ng karwahe. Ginong Simon! Nais po sana kayong makausap saglit lamang. At ano naman ang pag-uusapan natin? Gusto ko po sanang tulungan ninyo ako upang plano sa Hong Kong upang din magpayaman. At bakit? Sige, sumama ka sa akin. Wala kang iris! Nagilong lang ang dalawa, nakatingin lang sa mga tao na nilalabas sa daan. Ngunit pinag-utos ni Simon na ipigil ang pagsasakyan. Bumaba ang dalawa. Ang liit niya. Sinenasan ni Simon ang binata at iniwan nila ang daan. Pumasok sila sa paligo-ligong landas hanggang nakarating sila sa isang lumang anyo na bahay. Pumatok doon si Simon at dumungaw ang isang tao. Ano mga bomba? Mabuti, maestro. Ngayong gabi rin, nalaman kayo at makikipag-usapin sa linyasan sa kampo. Bakit po ginoo? May bagong bagay ko ba? Oo. Gagawin niya sa loob ng darating ang linggo. Sa darating na linggo, hindi pa handa makakarating Uy, hindi na kailangan ng karating ko. Kapag tayo. Pero magpapalipan pa. Baka mamatay na si Madam Lara. Dumayo. Bakit na kayo agad? Kakatawa sila yun. Tumungo ang dalawa at pumunta sa isang maliit na Grabe. bahay. Masaya at malinis ang anyo. Doon, pinuntahan nila ang isang Kastila na nakatungkol. Ang tangkad eh. Nagtataka ka ba? Ang sinitong yun ay dating guro sa paaralan. Nagpumilit magturo ng wikang Kastila. Subalit, siya ay pinarusaan sa salang pagkulos sa patiwasayan. Eh, kaibigan siya ni Ibarra. Kinuha ko, ginong Kastillero. Tumungo ang dalawa at pumunta sa isang maliit na bahay. Doon, sinuntahan ni Simon ang isang Kastila na nakapungkot. Si Willie rin? Ay, hindi. Kumanda kayo!
Ay! Siya lang pala yun. Dalawang taon na nakakaraan. Umiyak siya'y katulad mo. May kasing lakas na pangangatawan. Ngunit, siya'y pinadala sa Palabaw. Upang sumama sa batalyong paggawa. Siya'y may magandang asawa. Ngunit, Wala ng kabayo. Ang dalawa, sa tahanan ng mga mag-alahas. Pagkalipas ng 2 oras, umalis na si Placido. Tahimik na tinanaw ni Simon ang bayan, ang Intramuros. sa loob ng ilang araw, panag-alap na ang 4 na helyo na sinumpa ang bayang iyan. Kapag sumusok na ang aking mga tao maghihinanti, saka ako bubuksan ang bilanggo ng iyong ang buong na iyong bilangguan. Isang pag-ibang sigdig ang magbabalik sa akin sa bisig mo. Bubuhay sa akin muli. At bago sumapit ang kabilugang buwang iyan, malinis na ang Pilipinas mula sa kalimalig dumi nito. Hindi ba't bahagi ka din ng kahabag-habag sa bayan? Marahil higit pa sa dumi, kundi isang buhok na masidhing sumisigaw. Bakit kung kailan nalalapit ang takdang panahon? Saka pa ako nawawala sa tapang at tiwala sa sarili? Hindi. Marahil may sakit lamang ako. Tama, sama lang ang pakiramdam ko. Hindi Naroon ka ni ba Lolo? kagaya sa iyong ama? Ang amang nabilanggo, ngunit may nagawang mabuti. O kaya naman, isipin ang lalaki nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo. Iniligtas ka sa pag-aakalang mahahanap ang ikabubuti ng kanyang bayan. Ngunit ang kabaligtaran ay ang nagkuha mong kasalusunan. Hindi! Si Don Rafael yung tatay niya, di ba? Pagkatapos na ang lahat na ito, pabibigyang katwiran din ang mga nagawa ko. Ah? Kung gumala ako sa kanila, eh di namatay na din ako. Dalawang Hindi. isip. Nagdadalawang isip. Pinag-isipan ko itong mabuti. Siguro, sa ngalan taga-pakiramdam ko, kaya ganun lang ang nag-iisip ko. Dalawa na lang sila, no? Magkaparas ng damit. Kinabukasan, kapagkumbaba at nakangiti, pinakinggan ni Placido ang pangalan ng kanyang ina. Hindi na siya tumutol. Nang sinabi sa kanya na makikiusap na ito sa prokurador ng mga Agustino. At sa halip, hinimok pa niya ang ina na bumalik na agad sa kanilang lalawigan. Naiwan si Placido na may malalim na isip. Mga tauhan, Team Sia de la Cruz bilang Placido Penitente. Charlene Calaya bilang Cabezang Anda. Pamela Malalua bilang Simon. Kenneth Lalona bilang Pamela Boses. Carlos
bilang iyong tagapagsalaysay. May ubo rin si sir.